Napakatindi at malakas na pangbawi ito ng Ginebra sa Game 3 ng semis kontra SMB. Dylan Harper nais maglaro para sa Gilas Pilipinas. At Magnolia palit head coach na nga ba? Coach Chard napipisil? So yan ang ating mga tatalakayin. Dylan Harper ang 2025 second overall pick ng San Antonio Spurs sa NBA na kung saay bukas na makapaglaro para sa Gilas Pilipinas sa hinaharap. Batay nga sa report, ayon kay Gilas head coach Coach Tim Cone, tila nagparamdam ng kanaisan na maglaro para sa Gilas Pilipinas si San Antonio Spurs rookie Dylan Harper. Gayunpaman, katulad nga nila Jordan Clarkson, Jalen Green, magiging naturalized player ang 6'6" Filipino-American guard na ito dahil sa hindi ito nakakuha or nabigo umano ang anak ni former 5-time NBA champion na si Ron Harper Sr. na makakuha ng Philippine passport bago siya tumungtong sa edad na 16 na siyang isa sa requirements ng FIBA para makonsiderang local. So bagamat Gilas naturalized talaga ang kanyang magiging status kung tuluyan nga itong mapush sa hinaharap, ang maganda rito nasa sa puso ng 19-year-old Spurs rookie na ito ang kagustuhang irepresenta ang bansa na daladala ng kanyang ina. So sa isang report nga po, may nabasa tayong nasambit ni Dylan na bukas siya sa posibilidad na maglaro para sa Gilas Pilipinas sa hinaharap. So si Dylan ay may dugo nga pong Pinoy rin talaga dahil sa tubong Bataan ang kanyang ina na si Maria Pizarro Harper. Karagdagan update lamang po for sure may mga nagtatanong or magtatanong kung hindi siya po pwede as a local, pwede pa rin ba siya makapaglaro sa Gilas as a naturalized player kahit na ito'y nakapaglaro na sa US Under-19 national team sa 2023 FIBA U19 Basketball World Cup? So ang sagot nga po dyan ay pwede nga po siya maglaro para sa Gilas as a naturalized player. Dahil hindi pa naman ito sumasabak para sa US men's basketball team So kung tuluyang mapush ito nila Coach Tim sa Gilas, napakagandang addition ito. Dahil tulad ni Justin Brownlee, all-around player nga rin po ito. At ang kagandahan dito, hindi sila nagkakalayo or halos parehas nga sila ng taas nitong si JB kung tutuusin. Tama lang talaga kung magkaroon tayo ng ganito. Kahusay ring Gilas naturalize muli. Bata at tamang-tama sa lineup ng Gilas. Dahil may mga bigs naman tayo like Kai Soto, AJ Edu, Junmar Fajardo at baka nga sa hinaharap maging local player na rin to ng Pilipinas etong si Ange Kwame dahil sa tagal na nga rin ng kanyang inilagi dito sa bansa na kung saan dito na nga nag-aaral at naglaro. So kung mailalahok to sa Gilas national team sa hinaharap, swak ito at kompleto Ricados talaga ang ating national team. Kaya naman, ano masasabi nyo rito sa kababayan nating ito? Hindi lang may dugong Pinoy, may pusong Pinoy pa. At dito tayo sa patungkol kay Coach Richard Del Rosario. Bali-balita nga di umano na itong si Coach Chard ang possible di umano maging susunod na Magnolia head coach. So yun nga batay na rin sa naging post ni Sir Snow nung mga nakaraan. So batay pa rito iyan nga raw kung papayag di umano itong si Coach Tim. Bukod pa dyan, yung papalitan nito na si Coach Chito tataas pa, either nga raw as a team manager or even as a alternate governor. So matatandaan namang si Coach Chito Victolero ay since 2016 pa nang hinawakan nitong Magnolia na kung saan nakapagbigay ito ng isang kampyonato taong 2018 sa PBA Governors Cup. Pero after noon hanggang nitong quarterfinals na sila may hawak ng twice to beat advantage wala pa rin nangyayari na kung saan maraming fans na nga po ang nagsabi na magpalit na nga raw po ng head coach itong Magnolia. So tingnan na lang natin sa hinaharap kung mapapalitan na nga ba si Coach Chito at tingnan din natin kung si Coach Chard na nga ba ang papalit sa pwesto nitong si Coach Chito. So abangan. At dito tayo sa pwedeng maging susi ng Barangay Ginebra para sila'y muling manalo sa SMB sa Game 3 ng semi-series na ito. So kapansin-pansin nga po sa nangyaring Game 2 ng semifinals Ginebra vs SMB this Philippine Cup sa Game 2 ay naging tambakan ng laban
na kung saan tinambakan lang ng SMB ang Hinebra. So isa nga talaga dyan sa naging dahilan ng pagkakatambak ng SMB sa Hinebra itong napakaluwag na depensa ng Hinebra. So kung ganitong depensa lang din ang gagawin nila sa Game 3 possible muli silang tambakan ng SMB. Pero kung ganitong depensa naman gaya nung naging Game 1 malaki ang tsansa nila na makuha nila ang panalo. Kung tutusin, mas kaya nga po sana ng Hinebra ang SMB dito sa Game 2 dahil sa hindi nga po 100% si Junmar. Kita nyo, hindi nga ito nag-start. Kita nyo, hindi nga ito pinag-start Kumbaga, yung nangyayari nga po sa depensa ng Hinebra, masyado silang nakampante. Nawala yung gigil nila. So tingnan na lang natin sa Game 3 kung anong adjustment gagawin ng Hinebra pagdating sa depensa. Dahil for sure, yan ang rest back na gagawin ng Jeans sa Game 3. Yung depensa talagang isa sa pagtutuunan nila